So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Honda Motorsports Baliwag branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ano nga ba to? Ito yung Honda XRM 125. So alamin natin yung presyo niya at yung specification kung sulit nga ba ngayong 2025. So tara, samahan niyo ako. Ayos na ayos yan. I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic, doing mental gymnastics. I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter. Time is So yun nga ngayong 2025, meron tayong nakita rito na XRM 125. Ano nga ba yung update dito? So alamin natin yan, walk around na natin para at least may share ko na sa inyo. Let's go. Ayos na ayos yan. So yun na nga, sa kanyang front view dito sa ating headlight, dito is naka bulb type pa rin tayo rito. Pero sana dito kay XRM, konting upgrade para sa kanyang ilaw. Sumabay sa mga naka-LED. Yung kanyang signal light okay lang kahit hindi naka-LED, kahit naka-bulb type siya. Pero dito sa kanyang headlight, sana sumabay sila, no? Pero nandun pa rin yung angas nandun pa rin yung mga sharp design tulad dito sa taas. Okay, dito meron pa rin tayong Honda na sticker. Okay, so, meron pa rin tayong malapad and flexible na ating front fender. Naka-telescopic fork tayo rito, naka wide spoke, at dito sa side is naka single disc brake and naka Nissin naman yung kanyang caliper dito. Ayan, single pad caliper. So yung size nito is 2.5 by 17. Naka tube type pa rin naman tayo rito. Okay lang naman yan kasi nga pwede rin tong pang on and off road yung kanyang tires. Meron tayo ritong extension ng ating fender. Okay, so naka air cool pa rin ang isang to. Pero syempre dahil matipid to, XRM to, naka FI ang isang to, or PGM FI. Okay, so sa ilalim meron tayo ditong skid plate. Yan, skid plate tawag ko dito, pero hindi ko alam kung tama ako sa ganitong category. Pero sa mga big bike kasi skid plate yung tawag dito, pero ito ay plastic. Ayan, sobrang flexible din, kaya maganda na meron ganito kasi nga lalo na yung mga talsik na mga bato or pag mag-off-road tayo, maganda na meron tayong ganito kasi protection yan sa ating makina. Okay, sa side meron tayo ritong XRM na 125 na sticker. Sobrang lambot ng mga fairings dito or fairings, ayan, sobrang lambot niya, di ba? Parang anytime pag nabunggo siya pwede siya matanggal. Ayan, sobrang lambot, sobrang flexible niya. So dito naman meron tayo ritong rear brake pedal, napaka-smooth lang din. Foot pegs na combination ng rubber and metal. Ayan. Kickstart, syempre meron pa rin yan. Foot pegs din dito para sa angkas, so pwede rin tayo mag-angkas dito. And dito naman maganda yung kanyang alloy na ginamit dito. Ito metal, ito plastic. Yan, so stylish din yung ating tambucho. Maganda yung tambucho niya. Ito naman ay plastic ba to or metal? Ayan, metal siya. Medyo manipis lang na metal. Okay, so naka dual shock tayo rito pero hindi siya adjustable. Naka wide spoke din tayo rito at naka drum brake. Yung kanyang tires, MVP yung kanyang brand. Ayan, pero Japan technology yan. So pang on and off road din yung kanyang tires. At yung size dito ay 2.5 by 17. Ayan, so dito sa side pwede tayo rito maglagay pa ng tawag dito yung parang bracket, pwede tayo maglagay dito kasi may bolts pa rito. Tapos lagyan natin ng mga gamit natin. May mga screen dun di ba? May mga ganun na bibili sa aftermarket. So pwede tayo maglagay diyan, pwede tayo mag-additional ng carrier sa ating mga gamit, di ba? So dito naman sa ating handlebar, ayan, naka-upright position, naked handlebar pa rin tayo rito. Then naka fully digital tayo rito. Meron pala ritong Honda na emblem.
Tapos dito may select. And meron tayo ritong digital. Okay, medyo maliit lang siya. Dito sa side is meron siyang PGM FI. Ayan. So dito is yung high beam niya, yung kanyang signal light. Okay, pag check and then neutral. Ayan. So yung kanyang ignition is simple lang. Ayan, sa side naman meron tayo ritong cover or handguard. Dito rin. So naka semi-automatic pa rin to. Okay, wala tong clutch. Okay. So sa mga switches niya dito sa side is ano lang tayo rito. Electric starter. Okay, yung side naman nito is naka quick throttle na rin tayo rito. So sobrang kapit nung kanyang throttle. Ayan, pati yung grip niya sobrang kapit. Yung throttle niya responsive. Then front brake, napaka-smooth lang din. Ang ating bar end dito is metal. Ayan, dito sa side meron tayo ritong high and low, signal light, busina. Yun lang meron tayo rito. So wala siyang flasher, wala din siyang hazard switch. So sana magkaroon, 'di ba? So dito sa upuan, meron tayong malambot at magandang leather na ginamit dito. Yan. So yung decals nga pala niya, ito yung bagong decals nila rito. Meron tayong white, red, gray. Yan, minimalist lang yung datingan niya. Meron din tayo ritong XRN na 125 and then Honda. Yan, napaka-minimalist lang tong datingan niya. Simple lang yung ating grab bar. Yung itsura naman ng ating compartment, meron pa rin tayo ritong helmet hook. Yung ating battery, dito pa rin. Yung fuse, nandito rin. And then, syempre, meron tayong, kahit papano, meron tayong mapaglalagyan ng mga gamit dito. And then, malinis lang yung ating gas tank dito, pero sana dito meron siyang goma, di ba? So dito naman sa tail light natin, meron tayo ritong bulb type pa rin, no? Sana dito is naka LED na rin. Okay, signal light niya dito sa side, and then may reflector, yung kanyang fender malapad tsaka flexible din. Meron din pala tayo ritong chain cover, and then yung sprocket size natin dito is 38. Ayan. So naka dual head shifter din tayo rito, at yung kanyang shifter alam ko pa babate, puro pababa, hindi, wala dito kasing nakalagay, pero puro pababa yan. Okay, naka 4 speed naman ang isang to. So ayun na nga, alamin natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko, at kung magkano nga ba ang presyo ng isang to. Ayos na ayos yan. Money is hard, so I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear, to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I'm running like a CEO. So yun na nga, ngayong 2025 merong update para dito sa may XRM 125. So ngayon upuan natin siya. So medyo maraming tao dun sa loob, kaya dito tayo sa labas, kaya okay lang naman. Pero yun na nga, 5'2" ang ating height. Upuan natin para at least malaman nyo doon sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle na kagaya ko yung height, meron tayong reference. So medyo pababa lang yung level nung ano natin dito, nung ground natin, pero goods lang yan. So 5'2" ang ating height. Ayan. Sa mga naghahanap ng XRM, alam ko subok na to, at talagang alam natin na talagang yung quality is nandun talaga. So tsura natin, sobrang tingkayad pero sobrang gaan din ng motorcycle na to. Sobrang buka ka. Ang ano ko lang dito, yung foot pegs medyo malapad. Tapos yung ating foot pegs dito. Pero syempre, manageable naman yan. Kaya naman tayo mag-adjust. Ganyan nga lang itsura natin dito. Pero syempre kapag nasa traffic tayo, laging nakataas yung isang paa. Laging naka-brakes, no? And then syempre alalay yung isa. So ganun lang din naman. Okay? So ayun na nga, sa kanyang upuan, malambot yung upuan niya, maluwag yung ating
OBR, tapos pwede tayo maglagay dito ng top box kung gusto natin maglagay ng top box. And then syempre, napaka chill ride lang natin dito, and yung ating position is naka-upright lang din. Turning radius niya sobrang lawak din yan. Ayan, yung legroom natin dito malawak din. And then pwede tayo maglagay dito ng gamit natin sa mga dito sa gitna, pwede tayo maglagay ng gamit pa para at least marami tayong mailagay, lalo na kung long ride yung ating biyahe. Okay? So, ayan na nga, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, lalagay ko yung contact number ni Honda Motorsports Baliwag para at least rekta na kayo sa kanila mag-inquire. Ayos na ayos yan, di ba? So, center stand natin, tingnan natin kung magaan siya yung center stand. Pero, nakailang try na ako, sobrang gaan niya. Ayos. So yun na nga mga best, no? Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 71,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo kung magkano nga ba ang installment nila at yung rebate nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan sa baba, at para naman din sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Ayos yan, di ba? So ayun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.